Yeah! So, ayun. Guys, last dinner namin dito sa may Bangkok, Thailand. So, medyo sad kasi syempre, ang dami kong mamimiss na mga pagkain. And actually, naka 5 nights and 4 days kami dito. So, super sulit yung mga lakad namin. Just like yung mga nabanggit ko sa mga unang vlog ko, no, na very productive yun ang mga araw namin. Kasi nararamdaman ko talaga, feel na feel ko yung productivity kasi nga, sumakit yung katawan ko every after lakad namin. Kasi whole day. So, hindi naman totally whole day kasi nag-i-start yung lakad namin usually at 11 and then pero bumabalik kami dito sa hotel like around almost 12 a.m. na. So, kaya sulit na rin yan for me at marami rin kaming ibang mga activities or mga ibang mga lugar na napuntahan dito. For our last day, syempre ang gagawin ko ay magliligpit na ng mga gamit. Pero habang nagliligpit ako, syempre kwentuhan muna tayo guys. Nasa vlogging era na talaga tayo. Even yung mga nakakasabay namin actually, puro videos. So kung titingnan niyo yung cellphone ko, yung gallery ko, more on mga videos talaga, mga short videos and then probably pag duduktong-duktongin ko na lang sila para maging mas magandang video and for ayun nga for vlogging purposes pagsasama-samahin ko yung mga gamit or yung mga damit na hindi ko naman nagamit. Ang bigat ng bag ko eh. I think more than 7 kilograms to kasi naka-hand carry lang naman yung in-avail namin. So, ayun. Right now, nasa, anong oras na ba ngayon? Ayan, 8:20 p.m. na dito. So, 9:20 naman sa Pilipinas. So, yung flight namin pabalik sa Philippines ay 4 a.m. Ayun. And then, syempre, magpapans na lang ako mamaya para bawas din sa bigat ng, kasi naka 7 kilograms lang kami and obviously, sobra-sobra to. Tingnan na lang namin mamaya sa airport if i-allow nila na dalawa yung bit-bit ko kasi may mga pasalubong pa nga. Super enjoy dito sa Thailand. Actually, parang I'm planning to go back here. And, ayun nga, gusto ko maging digital nomad. Like, since yung work ko naman is like work from home, di ba? So, sobrang magandang opportunity yun para habang nagta-travel ako, nag-work ako, alam niyo yan. So, ay guys, ayun nga pala. Bumili ako ng tawag dito. Kasi kailangan sa temple, nakaganito. Hindi ko alam kung anong tawag nila sa ganito, pero Budol is real, ika nga nila. De, charot. So, Budol is real kasi 250 baht yung in-offer sa amin na ganito. Ang nipis lang ng tela niya. Tapos, ayun, syempre humingi kami ng discount. 220 baht. So, feeling namin, ang galing-galing namin kasi, uy, nakahingi kami ng discount. Tapos, pagdating namin doon sa mga temple, yung ang dami nag-offer ng ganito, 100 baht lang pala siya. So, hayaan mo na. So, lesson learned, kailangan at least 2 or 3 yung mapagtanungan ng same item kung magkano, lalo na kapag sa labas ka bibili, hindi sa loob ng mall. Siyempre, sayang din naman yun, no? Di ba? So, tiklopin natin yung mga hindi nagamit ng mga damit. Galing ko talaga mag-impake na sobra-sobra. Parang takot na takot ako maubusan ng mga damit. Tapos meron pa akong towel dito. Hopefully, magkasya tong lahat. So, ito yung nagamit ko. So, buti na lang meron akong plastic. Kasi, syempre, para ma-separate yung mga, natin, gamit natin na mababaho na. Ayan. Ayun, tapos na. So, meron akong dalawang YouTube channel. Isa para sa healthcare, mga information about sa mga gamot, ay mga pharmacist, ganyan. So, ayun, nagmo-monetize na yung channel ko doon. So, syempre, yung goal ko is masustain ko yung mga travel needs. Ay, syempre, kailangan paghirapan, di ba? So, hindi naman pwedeng manghingi lang tayo na manghingi or umasa tayo sa may main source ng income natin, di ba? Syempre, maraming bills. So, yung goal ko doon is, syempre, somehow pambayad ng bills at the same time, pang-sustain ng mga future travels ko. And then, yung another YouTube channel ko, ayun, bago lang siya actually, matagal na yung first upload ko. And I'm planning na more on sa mga travels yung i-upload ko doon, mga personal, mga ganyan, about something na wala lang, parang gusto ko lang mag-document ng mga bagay-bagay. Obviously, hindi naman ganun ka-interesting ang life ko, pero bakit ba? For my personal documentation purposes. Tsaka, ang hirap mag-edit guys ng video ha. Kasi ayun nga, sa may healthcare account ko. Actually, I think nasa almost 80 videos na ako lahat doon, pero hindi siya ganun kadali. Kasi marami siyang process na pinagdadaanan. Gagawa ka ng script, double check mo yung information kung tama ba, tapos magvi-video ka pa,
And then, usually, ginagawa ko yun every weekend. And then, aside from it, i-edit mo pa. So, lalagyan mo pa ng konting mga effect, di ba? Pero, as much as possible, medyo minimize na lang talaga yung nilalagay kong effect para mas mabilis matapos. Ayun. Pero, ayun nga, somehow, naglalagay ako ng parang deadline. Pero, hindi naman super deadline na napipressure ako, di ba? Mas marami pa rin talaga yung oras na mas panatamad ako, parang ganon. Kasi kung talagang napaka-productive ko everyday, kaya naman ng isang video isang araw eh. Pero hindi eh. Parang ginagawa ko every week ako nag-asikaso. And then may mga weeks pa nga na nagtatamad-tamad ako. Kaya sayang lang din yung time kasi more on tulog, higa, mga ganyan. Pero I'm trying to become productive naman. So yung laptop ko pa. Nagdala pa ako ng laptop. Di naman ako masyadong nakagawa ng mga ano-anong bagay-bagay. Di ba? Tapos guys, meron akong GoPro. Hindi ko siya nagagamit. Mostly nagagamit ko talaga yung cellphone ko. Kasi hindi ko alam paano gamitin. I mean, trinay ko nang i-set up yung setting niya. Pero yung audio niya kasi parang hindi ko bet. Like yung audio niya is parang kakapture niya yung wind. So, nanood na ako sa mga YouTube videos na ibang mga vlog. Tapos, ganun daw yung setting, gaganyan-ganyanin. Pero, ganun pa rin eh. So, parang hindi ko siya nagamit. Ewan ko, benta ko na lang ata. Kasi ang mahal rin naman yan. Nasa 30-something ata yung nabili ko rito overall. Kasama yung mga casing and everything. Uy, ayun. Unang hawak ko pa lang sa may extra battery ko ng GoPro. Parang medyo nagbabulge na siya. Parang tumataba na siya. Ewan ko ba, pag nag-aayos ako ng gamit, nag-aayos ako ng bag, gusto ko tinatanggal ko muna lahat ng laman. And then, pinapagpag ko din siya. Masarap ng mga food nila in fairness. And then, yung mga sabaw, medyo maasim yung mga soup nila dito. I mean, iba yung pagkaasim niya as compared sa sinigang natin sa Philippines. So, ewan ko kung magugustuhan niyo yung pagkaasim dito. And hindi ko alam kung ano yung nilalagay nilang pampaasim. Pero, I mean, masarap siya. Pero mas masarap siguro yung mga soup na parang light lang. Ganun yung hinahanap ko eh. Medyo light na soup. So, actually, yung pumunta kami dito sa Thailand, yung bag ko, meron ako isang backpack. And then, itong body bag. So, inaalaw naman siya, no? Parang okay lang. Wala namang problema kung ganito yung dala mong mga bagahe. Pero may extra na mga pampasalubong kasi ako. Pero babalitaan ko kayo guys if ever na makalusot ako ng hindi nag-a-add ng additional cost or additional bayarin sa flight. Pwede naman magtanong, di ba? Pwede naman magtanong. Kaso dalawa pala siya, hindi lang isa. Hindi lang isa. Sorry, ganun eh. Pero try ko siyang i-manage. I-manage yan. So, ilatag ko muna siya, no? Ganyan siya kadami. Ayan, may mga noodles. Tapos, may mga chips. Tapos, actually, may sabon pa nga akong dala, toothpaste. Pero, ayan yung mga kailangan kong dalhin at pagkasyahin. I think, yeah, kailangan kong mag-check-in ng luggage. Pero yung backpack ko na lang yung i-check-in ko. But, ayun na nga, ang unang gagawin ko is itong mga bulky noodles. Ayan. So, hindi naman masyadong halata. So, ayun lang. Yung mga the rest ng kailangan ko ayusin. Ako nang bahala. Medyo may mga konting ayusin pa ako. Pero babalitaan ko kayo mamaya if mapapayagan ako na hindi na mag-check-in ng another luggage. So, kapag mag-check-in kasi may another babayaran. Pero okay lang naman, di ba? So, syempre, kaya nga tatanungin kung okay lang or hindi, di ba? So, ayun na nga guys. So, nandito na ako sa airport. Pauwi ng Pilipinas. And actually, mabilis lang naman yung... mas mabilis yung process kapag pauwi. Kasi kailangan mo lang mag-check-in. And then, after mo mag-check-in is, i-check na yung baggage mo. Yung mga gamit mo. And, ayun, yung pinaka-last na step is yung immigration going back to the Philippines. Just to make sure na na-scan yung passport mo and nagkaroon ng record na babalik ka na sa Pilipinas. So luckily, ayun yung kinakatakot ko kanina na baka magkaroon kami ng excess na baggage, di ba? And then, okay lang naman na magbayad na excess na fee
Pero ayun, luckily, wala naman kaming nang binayaran. And then, natanong ko rin naman na parang di naman big deal sa kanila kung may excess na dala ka. Hand carry lang naman yung nasa ticket talaga namin. Pero this time, since may mga pasalubong, meron akong extra na bag. Pagdating sa airport nila, actually, ang laki ng difference din pagdating sa Pilipinas. Mas maganda, mas malamig, maraming mga upuan, and then yung upuan talaga is comfortable. Ayan, kung makita nyo, ang daming spaces. And then, hindi ganun ka-congested. Yung pila, hindi rin ganun kahaba yung pila. Kaya nakakatuwa. Ang bilis lang namin makalagpas ng immigration. And, yeah. Definitely, I'm going to come back here in Thailand. Pero let's see yung mga different cities na pwede pa natin puntahan.